Isabela, spearheaded and represented by the ever-handsome, good and enthusiastic Asperhead, Mr. Webster Reyes, to the minister of God who are with us today, Pastor J.R. Ramos, to the barangay officials headed by the ever-supporting barangay captain, Honorable Monty Sarati, teachers of this beloved institution, Ma'am Jean, Ma'am Mona, and Ma'am Selina, PTA officials, distinguished guests, proud parents, and most importantly, the exceptional completers of Santos Primary School. It is with great honor and pleasure that I stand before you today as your guest speaker. On behalf of everyone present here today, I extend my heartfelt congratulations to each and every one of these participants in the ceremony. Just a quick story kung akay nalagubit lang na siya iti maging guest speaker yun ako. At katilitan na isa lang ni Ate Marlene, si Corona ating mabalang bang siya iti guest speaker ito graduation dito sa Santos. Saan ako niya nagdalawang musikal, kung ako, saan ka nakikitin na dito ma'am ay atay ko lang. Kasi sunan na May 30 ko na. Hindi siya May 30 kumain ko na. Ang May 30 na yung dahil ating ko na. Gusto ako agad na kami nagpao. I-schedule ko tinuti tatlong mga umaya na dito. I hope na itaka makabata ng mga lesson kung simple lang may speech na nila ibagay talaga. Umunay ka, kaya naman na nakikinig na akay mo sa mong baga, nakikas ka, walang nagwapa ka. And then, kinain mo nga, dali ang nakapitas, kaya kakagaling na teachers kayo. Kawayan naman isuda as a sign of your gratitude for tirelessly teaching our young completers. And lastly, hindi tayo kami kadagati natin isip kayo, kadagiti na kita, ngay suda, hindi makaproud at kamaligaw. Maragdag sana noon na itipuso, na kung hindi tayo sa something called Garadata, seeing these young completers in front of me, katwala na naging parents na, at naging na kung sila diba, naging na i-remilag siya, i-pick-up na, at naging na mga parents na i-pick-up na, naging na ganap na, and it brings me back to my childhood days. 14 years ago, I was once like you. Tinatay award ni certificate ko lang sir, Mr. Kaya, ang lang kaya namin, isip kayo pinangagawa ng isang mga. Ito lang, sir, 14 years back, kami lang ay tatakay sa tulong at aling tatakay mo sa kalagay mo yung narating 14 years ago, I was once like you. 14 years ago, the graduation for grade 4, ay sana kitang kanyayo na lugar magtitigay na sa Okirisaro. And 14 years ago, I was given the chance to speak in front of my fellow graduates, delivering my valedictorian address. Who would have thought that after 14 long years ay baka din ako para magsalita at mabahagi ang aking mga naging karanasan sa institusyong naging bahagi ng aking mag-iit na tagumpay. 14 long years ago, may sana pang kanta ang guest speaker dito sa laan na nagsunan
humble school, the Santos Primary School. Wherever I go, I met with the ideas and principles of what this institution had taught me. Fast forward to my college years, after many sleepless nights and thoughts of breakdowns, I graduated Bachelor of Science in Nursing, and from that moment, I had many realizations. Na ang taong nagtatagumpay ay hindi lang yung mga magagaling, hindi lang yung mga may awards and ribbons, kundi yung sumubok, nagpatuloy at naniwala sa kanyang sarili na kaya niya. Basta sa kanilang masaya ang ipanulot, ikipuso, kay kagawaan ng determinasyon, kanayon ng mga pakikipalagyan. For now, obey ang mong mga pinayipailan, haan ko kayo ng kulay ng makawalan ng bigyan. Hindi agad kayo siguro yung mga tulong kasama ng joy. But have you ever asked yourself, ano natin kaya kung magrahin ng tulong sila? My dear computers, wag po natin hindi nahanap ng ating sarili na gaya lang ako, ganyan lang yung kaya ko. You know, the only obstacle that's keeping you from your dreams is the limitation that is set to yourself. Once you choose to believe that you can, regardless of the situation of the challenges, you become unstoppable. There is no such thing as too early or too young in knowing your dreams in life. I believe someone has something within you that could be a gift to the world. Hindi tayo makakasuhin ang recognition and closing program na yung itatapos na kabataan Pilipino para sa matatapos na nabukasan ng bagong Pilipinas. Saan po muna yung mga may sa hindi kaya po kayo share na kayo. Alam natin na edukasyon ay mahalaga upang ang isang kabataang Pilipino ay magtagumpay. Ito ang pagkatawag natin ng passport sa kaunlad hindi lamang ng isang individual, kundi pati na ng bansa. Ngunit ang salukuyang panahon, marami tayong nakikitang kabataan na sa halip ay pagkukunan ng pansin at kanilang kinabukasan ay mas pilitin nilang gawin na hindi ka nais-nais. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, huwag natin kalimutan na maaari natin gawin ang ipag-yabang at kaunlad ng ating bansa. Even you, as young learners, you can be part of building a great nation simply by just pursuing your education. Ang simpleng pagbuwag ninyo ng inyong mga pangarap ay isang paraan para sa matatagang kinabukasan. Isang pangarap na hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa isang makapumuka ng bagong Pilipinas. Lahat tayo ay may magagawa upang baguhin ang kasalukuyang estado ng ating bansa sapagkat sa inyong mga kamay, nakasalalay ang magiging kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Huwag ninyong sayangin ang mga kaalaman na binahagi sa inyo ng inyong mga guro at magulang. Sa halip, ito ay pagyamanin at gamitin sa mabuting paraan. Now that I come to end, my warmest greetings and congratulations to the foremost champions of this momentous occasion. The Dibida Katanaldaw, our competitors of class 2024, palapakan na yung nasulat ko. Dagitang medals, ribbons, and certificates na nakakapilan ka ay isang patunay na makakatumpayan ninyo ang hamon sa inyong pag-aaral. Hindi naging biro ang inyong karanasan o pandemic na bilang achieve yung learning style from face-to-face tapos naging modular. Nakakita ninyo ang pagkakaalaman at kakayahan na inyong kakailanganin upang karating ang mas malawak na mundo ninyong gagalawan sa susunod na pasya. And then, a few years from now, you will be a product, you will soon be a product of 8-12, and this signifies that you will be an
Destination Day. Also, congratulations to our leaders teachers. Inyo na naman ang pagkagumpayan at kagampanan ang isang napakalaking responsibilidad upang maabot ng mga batang ito ang kagustuhan ng kanilang puso. Ang inyong pagmamahal, paggabay at commitment sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga pag-aaral ay siyang bawat nila para nakapin ang mas malawak ng mundo. Nais kami balikin ang mga magulang ng mga bata ito, inaani na ninyo ang mga bunga ng inyong pagtitira at sakripisyo. Isang napakalaking bahagi ang inyong ginagalan sa pagbubuhat ng mga bata ito mula sa kanilang kapapanakan hanggang sa kasalukuyan. Tunay na mahirap ang mag-aaral ako, ngunit mas mahirap ang mag-aaral. You are the forerunners to the education of your children, molding their behavior and characters, abilities, and knowledge. My dearest leaders for today, I urge you to remember the power of gratitude. So now, take a moment to express your gratitude towards your parents. The 100 completers kayo na umangden. Hindi kayo asigdan, kaya ako pa rin nagtitinagan nyo as likely as possible. They are the ones who supported you throughout your educational journey. And lastly, hindi kayo ang itidayo at magyakin Diyos Ama, may sunanin ang talento at inasigid kadagaling amin. Whatever achievement you have received, it is all for the glory of the Lord. Finally, as we embark on this chapter of your life, I have no doubt that each and every one of you will soar great heights. If along the way you experience any difficulties, look back to your faith. Look to your education for strength and inspiration, and I assure you, you will not be lost. You will find your way. Again, congratulations to our completers as you reach this milestone of your academic journey. Congratulations, batch of 2024. Thank you.